Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today ay bakit hinayaan ni Lord na patayin si Charlie Kirk? At mayroon tayong concept na sovereignty. Sovereignty is God's supreme rule and authority over all things. He will cover everything that comes to pass, leaving nothing outside His control. Even evil and misfortune are subject to His governance, fulfilling His wise purpose. This sovereignty is not passive permission, but active direction of history. For believers, it is a source of deep comfort, assuring them that every trial and circumstances is ordered for their ultimate God and God's glory. At may kita natin ito sa Psalms chapter 115 verse 3. Our God is in heaven, He does wanted, please Him. At sa Tagalog po, ang aming Diyos ay nasa mga langit, Kanyang ginagawa ang anumang kanyang kagustuhan. At ngayon po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. So, sisimulan po natin ito sa ating teaching. First teaching po natin, the sovereign will of God. So, first teaching po natin covers whatsoever come to pass. So, yung mga nangyayari pala sa past natin, cover pala siya ng mga nangyayari ngayon. So, kung ikaw ay isang kasamang tao sa past na nangyari sa buhay mo hanggang ngayon, natatakpan na siya ng mga bagong nagagawa mo. At ngayon naman sa ating second teaching, control even evil and misfortune. So, kailangan mo pa rin i-control yung sarili mo even though sa paligid natin meron ng kasamaan at syempre may misfortune. At ngayon naman sa ating third teaching, comforts believer in times of suffering. So, kailangan mo rin palang i-comfort yung mga taong nasa suffering time nila. Kahit, for example, ikaw, nasa time ka ng pagsasuffer mo, may ibang tao talaga na i-comfort ka. So, ikaw dapat, ganun ka din sa kanila. So, ngayon naman, dadako tayo sa ating application. Find comfort in God's sovereignty. So, hanapin natin yung presensya ng Panginoon sa mga nangyayari palagi sa buhay natin. Ngayon naman sa second application natin, feast in the presence of your enemies. So, kailangan din pala natin yung presence ng mga enemies natin. Siyempre, hindi naman tayo magkakaroon ng sabihin natin maayos ng pakikipagtulong or yung mga challenges kung wala tayong enemy. At ngayon naman sa ating third application, fall in love with the biblical doctrine. So, kailangan din pala natin or may mga bagay din pala na kailangan natin ma-in love sa Bible and siyempre mga katuruan sa Bible. At yun naman sa ating discussion, how does knowing God is absolutely sovereign give you comfort and confidence in everyday life? So, para sa akin kasi laking bagay na kilala mo si God and syempre, nibibigay comfort sa buhay natin na kahit anong gawin natin sa buhay natin, pinibigyan tayo ng confidence ni God. At sa ating alternative question, what have you learned from this devotion? So, natutunan ko sa devotion natin yun na kahit saan ang bagay na mangyayari sa buhay natin, kailangan natin palaging kumapit sa ating Panginoon sa Kristo. At ngayon naman sa ating second alternative question, how can you practically apply devotion? So, may apply ko sa sarili ko. Ang devotion natin ngayon sa pamamagitan na maging mapagbigay sa lahat ng tao na kahit sa kaaway mo, kailangan mo pa rin bigyan ng maayos na pakikitungo. So, ayun naman po for our today's discussion. Thank you for watching.